umaway ka dyan, hi. Kasi para mas maganda, makita mo rin yung mukha mo. Okay. So, musta na po? Sinabi ni Mr. Bong, may kasama ng speaker, si Mr. Sam, pinauna ko lang yung 6 kasi baka muna ito, una-una. Wala na siyang oras, no? Uupusin ko. Kasi hanggang, ako matapos alas 3. Sunod video, di alas 5. Sabi niyo ba, akala alas 3 lang. Akala namin alas 3 lang. Hindi. Dati yun, una na niya, paawan ako. Ngayon, ginawa ko lang ng 30 minutes. Kasi dati, may sweldo ako nun. Ikaw ba, sir? Ngayon, wala akong sweldo. Kaya 30 minutes na lang. Ikaw ba, sir? Pag ang sweldo mo, hindi binibigay kurang lagi. Mag-overtime ka. Kasi pagdating sa labas sa bansa. Dipindi. Kasi siyempre, ganun talaga. Okay kayo dito. Hindi na ibigay ang buong pangalan ko. Apelyido. Ako lang magbigay sa inyo. Pangalan ko, Pinaway. Paper pen. Okay, pero may bisyo sa parawa sa tagpusan din namin. Andito rin po may magtatanong bisyo sa mga kanilita na hindi kami dali sa napangarang mga services para sa inyo. Kung magtatanong, bisyo Sam, ano naman ang mga services niya na lagi kong sagot? Ganito, mamaya, inyo malalaman ang buong detalye sa aking pagbabalik. Kung pinasulat ko sa'yo, makopya mo. Hindi mo makopya, no? Kasi mabilis ang salita, no? Okay, mabilis talaga. O ang tanong, ma'am, anong gusto mo? Mabilisan o matagalan? Mabilisan. Bakit gusto? Detalyado. Kasi ang sagot ko isa dito, ayaw ko ng mabilisan. Anong gusto mo, ma'am? Nasa ako. Ang sagot sa akin, sir, gusto ko matagalan. Kasi kung matagalan, fail na fail niya. Di ba, ma'am? Fail na fail niya. Ang nangyari sa kanya dito sa Pidos, no? Talagang may natutunan siya. May sinabi akong masama, wala. Wala naman eh. Ang iba kasi, kapag-isip ng masama. Kaya habang nakatayo ako dito, nakatingin naman sa akin, masama na tingin. Okay! Sam Carpausa. Nako, may naghintay sa akin sa labas eh. Ang dami naghintay. Grabe kaya, bakit kaya? Sabi sir, nandito na ako. Magtatanong lang, sinong mga first, ex-abroad muna, ex-abroad. Kasi mga kamay, ex-abroad. Tapos, yung mga kamay ko. Gusto ko malaman, makulit lang ako. Okay, 5. Sino mga first timers? Tayo sa mga kamay. 6. Sabi ba, mabilis yung magbilang mo. Yan, ano kasi, mabilis talaga magbilang. Favorite subject ko nung math. No? Kaya, magtaka ko. Mabilis, no? Hindi. Mas marami ang first timers kaysa ex-abroad. Kaya sinabi ko na naman, 5 saka 6. Pag i-times mo, yung 6 sa 5 equals 30. No? Yung hindi tumas ng kamay, ano kayo? 7. Okay. 5 times 6 equals 30. Plus 7 equals 37 yung tao. Yan ang ibig kong sabihin. 37 kayo ngayon. Okay! Ngayon, sa mga inaantok, huwag kayong mag-alala pagdating sa part ko, hindi na kayo aantokin, no? Kasi, bakit ang iba? Gusto talagang midlip kasi pagod. Nasabi niyo ba? Ay, ex-abroad naman ako, paulit-ulit lang to eh. Sige. Oo, ex-abroad. Wala namang sinasabi yung uwa eh. Na pag ex-abroad, exempted sa Pidos. Ang sabi ng uwa, Pidos is a mandatory seminar to all departing contract workers, not only for first-timers, maging sa mga ex-abroad. Bakit kaya lang mag-Pidos ang ex-abroad? Bakit? Taon-taon, maraming pagbabago na dapat mong malaman. No? Nung nasa labas ka ng bansa, hindi ka pa tapos ng kontrata, ay may pagbabago. Alam mo ba yun? Alam mo ba yun? Eh, nasa labas ka ng bansa eh. Alam mo sir, hindi. Hindi. Kasi nasa labas ka ng bansa, sino ang nag-update sa mga OFWs? Mga dito sa Pidos. No? Kaya mayroong tinatawag na Pidos. Oh, ngayon, sino ex-abroad na umabot ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. 20 years. Wala. 15 years. 15 years. Sir, nagpidos ka noon bago ka umalis. Hindi ka nagpidos. Paano ka nakaalis? Sir, palusot. Buti nakalusot ka. Okay, hindi ka nagpidos noon. 14 years. 15 years. At 14 years. Anong trabaho mo nun, sir? Logistic. Daming pira pag logistic, no? Pero magaling to. O sinong 10 years sa labas ng bansa? 10 years? Meron? Wala.
8 years. So, kaya. Sir, kamusta naman? Yung pagiging logistic mo doon. Ha? Okay naman. Pero, sarap ng 14 years, pabalik-balik na rin. Isang alis mo lang. Pabalik-balik. Hindi kita ako mga videos. First time. Okay. So, ito mo sila. O, sino yung example pa dyan? Na umabot na ng 5 years. 5 years. Ma'am, 5 years. Saan ka nag-videos naman, ma'am? Ma'am? Dito. Nung nag-videos ka noon, nakita mo pa ako noon? Hindi. Hindi niya ako nakita. Kasi wala naman talaga ako dati dito, no? No? Hindi mo ako makita dahil wala ako dito dati. No? Yan. Ngayon! Ma'am, anong trabaho mo noon? Ha? Agriculture? Wow. Bakit sa school yan? Nagtuturo ka sa school? Hindi. Agriculturist ka lang, pagkatanim mo. Doon, ngayon, ang trabaho niya doon, ganun pa rin. Talaga, anong bansa ka, ma'am? Brunei? Okay, buti naman. Malaki kong sahod sa Brunei. Magkano placement fee, ma'am? Na? Mga placement fee? Hindi ko FW. Kaya kung bakit ako nagtatanong, tanong-tanong, di ba? Naka-focus pa yung camera dyan. Kasi, di ba nagpataas ako ng kamay? Sino mga first timer? Sino mga ex-abroad? Meron tumataas sa mga kamay, meron hindi talaga. Kaya nung magtanong ko, kung mga hindi tumaas ng kamay, ano kayo? Sabi ko isa, sir, baka illegal recruiter yan. Okay! Ma'am, okay na ma'am. Importante, mahalaga. No? Okay ka lang dyan, ma'am? Okay ka lang? Narinig mo ako dito, ha? Mamaya. Okay. Mga ex-abroad, magtatanong lang. Isang tanong, isang sagot. Iparinig niyo sa mga first-timers. Ex-abroad. Yung totoong buhay, OFW, ha? Yung naramdaman mo, yung naging experience o naging karanasan ng ibang OFW. Sa hirap at ginhawa. No? Ex-abroad. Iparinig niyo. Masarap buhay, OFW, o hindi? Sagot. First-timers taas yung mga kamay. Ang daming first-timers. Yung hindi tumas ng mga kamay, ex-abroad. Sumagot kayo. Ex-abroad. Sagot lang. Dito, kailangan participation ng bawat isa. Hindi po pwede yung pag-book lang ng ganito. Ganito lang lagi sa tapos tumatango ka, yung parang nasa isipan, bilisan mo kasi gutom mo. Kala nyo, ha? Hoy! Ex-abroad, masarap buhay, OFW hindi. So, kita mo. Ex-abroad kasi. Sabi niya 50-50. Ang tanong ko, masarap na po hindi. Ang sagot ko sa akin, ay, ibig sabihin, 50-50 ano? Tanong, sabi 50-50. Delikado. Natapos sila mo sa bansa din? Anim. May nakikaranasan ka doon na hindi maganda? Wala naman. Okay. Ngayon, alis ka pa? Babalik ka pa? May nalipon, wala? Wala! Kaya pala, ang mga ex-abroad ayaw na talaga tumaas ng kamay, halos ayaw mong samugot. Bakit? Bumabalik. Pag tinatanong, masarap ba yun? OFW hindi na sumasagot. Bakit? Kasi nahiya nang sumagot. Kasi wala naman talaga naipon. Balik-balik na lang. Okay! Wala na sa pilitan. Importante, malaga. Ngayon, ready na ba kayo? Kamusta yung excitement nyo dito? Nung matapos yung Mr. Hong, 100% yung excitement? 100% ba? Okay. Magtatanong, bakit kayo pala mag-abroad, mga first timers? Ha? Para sa? Pamilya, sir. Pamilya. Tama. Eh, marami namang trabaho sa Pilipinas. Marami requirements. Magandang qualification. Standard. Standard. Magandang qualification. Oh, pati, mabuti pa yung mag-deliver ng walang NBI, no? May isang motor pa
kailangan natin takbo ka ng takbo sa gabi. Wala na. Ang ganita pa, di ba? Okay! Ngayon, ganito. Oh, kamusta? Sa anong pakiramdam nyo? Mataas bang ekonomi ng ating bansa? Mataas hindi? Wala gusto masagot. Okay. Kasi, siyempre natatakot na yun, di ba? Magulo na yan, magulo. Magulo hindi. Magulo. Sige nga, magulo hindi. Magulo. Magulo daw ang bansa ngayon. Ganon talaga pagdating, may parating na eleksyon. Ngayon wala ka kwenta-kwentang bagay, pinapalaki. Tama? Para lang sumikat. O, di ba? Huwag na kayo sumali doon. Importante. Kayo nandito ngayon, paalis na. Ang tanong, 100%. Magkatanong ako ng katanungan, dapat may natutunan kayo. Isang batas ng pag-usapan natin, dapat may matutunan kayo. Kasi bakit? Ang pagiging buhay OFW, dapat pag pinasok mo, alamin mo. Tama? Alamin mo ang pinasukan mo. Ha? Hindi lang yung, process, sige. Kumpay ng mga requirements, dito mo pare. Di ba? Pasa, pagkatapos pare, placement fee pare. Upang tayo pare. Pare, magkano? 250 pare. Nga. Sino papunta ng Korea? Wala? Japan? Africa? Malaysia? No? Malaysia? United States of America? Meron? Czech Republic? Meron? Saudi Arabia? Maraming Saudi Arabia? Maraming. Chinese country? Meron? Singapore, Hong Kong? Katanong na ako. Okay, ngayon. Ngayon pag-usapan natin. For the first time na ako nagtatanong, halos wala tumataas ang kamay. Nagdududa sa mga katanungan ko. Kung nagduda kayo sa katanungan ko, nagdududa kayo sa akin, hindi ka ba nagdududa sa sarili mo? Pasok ka ng pasok! Mayroon ko pang dapat malaman. Maraming ex-abroad na hindi nyo ako dahil pinakita sa pinagpidusan nyo. Kasi wala naman talaga ako doon. Ngayon nakita niyo na ako. Hindi niyo alam yung sasabihin, sinasabi ko dito. Doon sa kabila, sa mga pidos, mga pinagpidusan niyo. Ngayon malalaman niyo na kung anong meron. Na? Paglabas mo dito, para ka ng abogado. Bakit? Lalo na pag logistics. Ano? Pag logistics. Gusto na ko, paglabas dito, may alam na sa batas. Mapagkamalan na ito ng abogado si Sir Kela. Para si Manny dito rin. Okay! Hayam! Tuloy-tuloy. Sure na ba kayong makaalis? Sino sure na taas ang mga kamay? Sinong hindi pa? Taas ang mga kamay? Dito sa katanungan ko, kung kay Mr. Bong kanina, nabanggit niya, nabanggit niya dito, sobrang excited kayo. Kaya nabuo yung excitement mo hanggang sa umabot ng 100%. Sana sa katanungan ko, pag may nangyari sa'yo, hindi mabawasan yung excitement mo. Bakit? Tuwing may nangyari sa'yo, magbawas ako ng 20%. No? Okay. Kasi ang pag-usapan natin ay naayon sa batas. Sige, Mr. Shah, umpisa mo na. Kasi parang inaatake namin kami ng anto. Umpisa na natin. Ang tanong, sino ang pag-sign na nagpunta at so ngayon? Kapag-sign na, lima lang ang pag-sign ng kontrata. Ibig sabihin, yung hindi ko mas ng kamay, hindi pa nakapag-sign ng kontrata. Tama? Ayon sa batas, dapat ang isang OFW bago mag-pidos, dapat siya ay nakapag-sign na ng kontrata. Sabi ng iba dyan, sign ng kontrata. Bakit? Wala pa. Hindi ko problema yan. Problema mo yan. Okay? Dapat nakapag-sign ka na ng kontrata. At after mo mag-sign ng kontrata, dapat sisiguraduhin makaalis ka na. Bakit? Nasa batas. Mula nag-apply ka kabisan 60 to 90 days prior, dapat wala ka na sa Pilipinas.
At dapat wala ka na ngayon dyan sa iyong inuupuan. Sabi ni kanya, oo nga. Kami na dito pa rin. Normal lang yun. Kung may ibig sabihin, another 20% ang mababawas doon sa excitement mo. Ang natira is 60%. Nasa batas itong pinag-usapan natin, kaya makinig kayo. Sabi ni ba, mayroon pa kaya? Bakit? Kailangan makaalis. Kasi hindi ka lang nakapag-sign ng kontrata, hindi ka lang nakapag-pidus, ang iba dyan nakapag-bayad ng placement fee. Tama? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salarin is 20,000, magkano dapat ang maging placement fee? Dapat, equivalent of 1 month salary. Sabi yung pa dyan, pahinig lang. Ha? Update na tayo. Di ba? Nakabahan na, no? Kung nangyari sa'yo, another 20%, ang mababawa sa'yo, kung nakatira is 40%. Dapat, di ba rin at dapat po nagbayad ka. Saan mo ba? Sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, sa Mars, hotel o restaurant. Wala sa naman dito talaga. Sabi ni ba? Saan siya? No? Sa sumunod din siya. Sa Gcash. Sabi ni ba? Oo nga. Ako sa Gcash. Ayos yan. Mabilisan. Diba? Hindi ka na pumunta ng Maynila. No? Malayo. Kayo sa isa't isa, diba? Ayos ang transaksyon, di ba? Kasi hindi na nangako. Nagastos ka pa eh pag pupunta ka ng Manila, di ba? Dapat nagbabayad ka doon sa loob ng agency, no? Hindi sa Gcash, no? Sabi ko, alam ko kasi, okay na. Kasi ang layo pa naman ng Manila, no? May ibig sabihin, dapat sa loob ng agency. Ano pa rin ito? Another 20% ang mababawas. Ang natira is 20%. Ang malag-isip ka dyan, mayroon pa kaya? Mayroon pa talaga. At dapat kung nagbayad ka ay mayroon pa kulang. Ano? Resibo. Sabi ko dyan, resibo. Bakit naman? Wala. Another 20%. Ang bababawas. Ang natira? 0. Yan ang arithmetic natin yan. Puro subtraction. Okay. Problema yun. Problema. May ibig sabihin. Kung nangyari sa inyo, may ibig sabihin. You are a confused. Kung tinatawag na illegal recruitment. That is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment of 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Non-billable offense. Guys, ganun po. Mr. Sam, bakit alam mo? Kasi yan ang trabaho ko. Mula noon. Ang gamit. Kaya huwag mo sabihin. Buti nga, is very 40 pa eh. Mayroong iba dito, 20 years. Hindi niya lang. 20 years na siya nag-abroad. Nagpapalak siya ng mag-abroad. Ako'y nasa servisyo na. Nasa servisyo. Kaya nga po. Kaya dati-dati, pag may mga problema, kaya kayo mahuli kami. Kumibiga, puno yung bus na St. Anthony, ano, St. Agustin, kung wala niya sa complainant, 150 complainants. Grabe. Araw-araw, no? Sampo, may 5, pinakababa na nakagulan. No? 3, no? Natutuwa ako, yung pinapas na kaduglago sa sila. Tinatanong mo lang, balikin pera hindi. Sabi kasi po kayo, mali ang sagot mo lang, oo, hindi. Eh, kasi po kayo hindi, isang abogado, gano'n din. Attorney, sabi mo, ganito, ikaw babayad mo. Kasi ganito, attorney sa batas, walang kasi-kasi.
dapat diretsahan. Pinawasan siya ito ng lamig. No? Para na madala sa balagay lang. Ingat. Yan, naghihintay sa akin yung 250,000 papunta ko rin. Ang dami nila. Marami dito. Noong karang araw, mga teachers na 96,000 bawat isa. Last month, ano yun? Very much yung July, 168,000 bawat isa. Papuntang Poland, Korea, Malaysia, no? South Africa, na ano pa yun, ano yan? Ang daming mga lugar. Paiba-iba. Ngayon, Canada at Korea. Ingat. Ingat po ha. Kaya kung bakit nakatutok ang cellphone ko. Kasi pag umikot yan at natutukan ka at nag-blink ang kamera ko, ibig sabihin, ikaw. Ikaw na ang hinahanap ko. Okay? Tanungin ko na. May nag-blink ba? Parang wala naman. Pero sa malaki yung ito, nag-blink ng konti, sir. Okay. Ngayon, ingat. Nangyari mo sa inyo, yung mga nabanggit ko ngayon, huwag mag-alala. Yung mga hindi nakapag-sign ng kontrata, baka in advance videos lang kayo ng inyong agency, no? Kasi malayo ang pinanggalingan. Ayan na nilang hirapan pa kayo, tama? Kasi mahirap talaga. Lalo na ngayon, no? Mahirap. Iwas gastos. At least, may nagpidos, after ng magpidos, no? After pidos, after ng magpidos, no? Signing of contract, then, ilang araw na lang dapat apply na, no? Nangyari na sa inyo, mga nabanggit ko, dapat alam ng agency. Baka ang iba dyan, nagpag-transaction sa labas, bago dito, no? Ang dami na palang naganap ng transaction. Inuhaan ka ng malaking halaga pagkatapos, walang alam na lang ng agency. Dapat alam ng agency yan. Kasi bakit? Maraming gumagamit ng pangalan ng agency, ang pakailaman ko, kumita, no? Kumita ng malaking halaga. Kaya nagiging instant millionaire, no? Kapit bahay mo, utak ka lang, bigla lang nakabili ng sasakyan. No? Ang ganda pa. Simple. Sa 10 hit. 10 hits, milyonaryo na agad yun. No? Kaya dapat ingat. Lalo na pag 250,000 bawat isa. Di ba? Ingat ha? Yan. Kaya dapat magiging ingat. Pagdating sa labas, ma-inform yung agency. Kasi bakit? Pag nahuli yung susunod sa labas at nakulong, ginagamit ang pangalan niya doon sa loob ng agency. No? Kung ang suspect na huli at nakulong at pinatulang ang kamatayan habang buhay ang pagkabilang mo, ganun din ang mga kaso niya. Bakit? Ang kaso niya is accessories of the crime. Kaya dapat ingat ha. Pagdating sa labas sa bansa, nakaalis ka man, may problema man, pagbabago, yung inaasam-asam mo ngayon, pagdating doon, hindi pala nasusunod, anong gagawin mo? Dapat alam din po ng inyong agency. I-inform ng inyong agency, no? Kaya sa akin ng maayos, sabihin kung ano ang ito, huwag magsinungaling, bakit marami na kulong din po sa kasinungalingan, no? Kausapin ng maayos, then, hawagan sila. Hindi kahit sino-sino lamang, bakit? Maraming may mga OFW sa may mga kakilala sa Pilipinas, doon nagreklamo. Samantala, yung nireklamuhan nila, wala namang kinalaman yan sa recruitment. Tama? Ang agency lang. Kaya sa halip na mapabilis, mas lalong natagalan, nakarating sa abogado, kaso, hindi niya pa alam na matalo pala siya. Siya pang nagreklamo. Nanalo o matalo ka sa kaso, magbubayad ka sa abogado mo. Paano ka? Paano yung pamilya mo? Apektado. Tama? Kaya dapat, agency mo na. Pag medyo nahirapan kayo, pwede kayong mag-text, tumawag sa numero na 0948093970 at 09635135-480. Pag tumawag o mag-text ka doon, pag tumawag ka doon, may makakausap po kayo. Pag nag-text, may ka-text po kayo. Siya po ang katok sa pintuan ng inyong agency at pakiusap ng maayos. Ang gagawin niya is diplomatic way. Ang purpose, mapabilis ang pitas sa problema. No? Hindi ka kailangan makarating kung saan-saan pa. Ang kagandahan, pag nasolve ang problema, wala kang dapat iisipin na may babayaran kundi kayo. Bakit? Libre po ang service. Ayos? Oh. Walang namamagitan na sama ng loob
both parts, no? Igisimuat kayo. Kasi bakit? May ipadaan mo sa magandang pamamaraan ng pagsumang problema. Malinaw? Susan, alam ko talaga yun. Alam ko yung trabaho. Kaya lahat ng mga pangyayari nun sa loob at labas ng bansa, no? Yung nadali, nabiktima ng 150,000 bawat isa, sila ay mga seafarers at saka mga nurses, fresh graduate, and therefore, tulinag ang opportunity papuntang Canada. Bakit? Hindi pa naman sila pasado sa board. Ang pinasukan ng trabaho, housekeeping. Magbayad ka ng 150,000. At least, ang monthly mo is 100,000 pesos. Umabot na ng 5 months, hindi pa rin nag-alis. Nakarating sa amin ang sumbo. Ang dumali sino? Isang retired na kaya. May sure, mayabang. Pero nung malaman niya kung trabaho ko, lumaylog, nakipagtulungan, ibinalik yung pila ng mga 15 foreigners. No? 150,000 dapat ito. May public servant na siya. Retired colonel na. Wow. Sabi ko yun yun. Magaling ka magpaliwanag. Yung marinig ko. Pero kaya lahat ng paliwanag mo, puro mali. No? Pag nilangan